Hey, hello, another day, another ka-airsoft for our ka-airsoft today, Sunday. Okay, mga ka-airsoft, ngayon po, review and unbox tayo. Focus mo. Ng unit ng ating mga ka-airsoft from different province, no? Mga ka-airsoft natin na nagmula sa iba-ibang lugar, mga ka-airsoft natin na taga-iba-ibang lugar. Okay, no? So, kahapon, alam nyo naman na nag-journey tayo sa South, no? At kahapon din, no, sa unang pagkakataon unang pagkakataon this year, meron na namang isang ka-airsoft na tumarantado sa amin. Okay, no? Okay, meron na naman ka-airsoft na gumago sa amin. Ibig ko sabihin is nagpabook, then kumbaga on our way na para i-deliver yung item niya, tapos biglang nagpa-cancel, no? Meron na naman ka-airsoft na walang isip na tumarantado sa amin. Babae pa naman, taga Dasmariñas, Cavite, no? Yun nga, lagi ko sinasabi, magkaroon po kayo ng takot sa Diyos, no? Magkaroon po kayo ng takot sa Diyos. Huwag kayong basta-basta manggagago ng kapwa nyo. Napakapangit na gawain po niyan. Magkakaroon po kayo dapat ng takot sa Diyos. Huwag nyong gagawin yung mga ganyang bagay, di ba? Yan, katulad nyon, on the way na ang delivery, okay, bumabiyahe na, bigla mong ipapa-cancel, di ba? Paano yung ginastos namin na toll fee? Paano yung ginastos namin na fuel? Di ba? Hindi kita balak sirain, pero gusto ko lang na magising yung bawat ka-airsoft, no? Hindi kita balak sirain, kung sino ka man, hindi ko nga binabanggit ang pangalan mo di ba? Although pwede kong gawin kasi tinarantado mo kami, 'di ba? Habang i-deliver na bigla ka nagpa-cancel. So ano pang gagawin natin, 'di ba? Wag niyo pong gagawin 'yon kasi unang-una, wag tayong masanay na mamerwisyo ng kapwa natin, 'di ba? Dapat maging kasi ganito 'yan. Pag ikaw yung tipo ng tao na meron kang takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng mga ganyang katarantaduhan, no? Yung katulad nun, pinakancel mo, tapos all of a sudden, bigla mong, di ba? Wala, hindi ko maipaliwanag. Anyway, no, yun, Diyos na ang bahala sa iyo, no? Diyos na ang bahala sa iyo. Ginawa mo sa amin yon, gagawin mo rin sa iba yon. Nako po, matakot ka sa pwedeng gawin sa iyo ng Diyos, no? Hindi natin masisi mga ka-airsoft, no? Bakit merong mga taong umaasenso? Bakit meron din mga taong bumabagsak, 'di ba? Marami yan. Meron tao umaasenso, 'di ba? Nagpapakatino, naghahanap buhay, umaasenso sila. Bakit meron mga taong kahit anong hirap ang gawin nila, kahit anong pagtsatsaga, bumabagsak ang buhay nila. Yan, kasi hindi maganda ang nasa mindsetting nila, di ba? Kaya ako mga ka-airsoft, lagi kong sinasabi sa inyo, gawa lang po tayo ng tama, huwag po tayo magsasawang gumawa ng tama, no? Ngayon, yung mga tumatarantado sa pagkatao mo, yung mga nanggagago sa mga ginagawa mo, yung mga nambebenga sa mga achievement mo, Panginoon ang gaganti sa kanila. Okay? Basta tandaan nyo to kung ikaw, bigat na bigat ka na sa nararamdaman mo, iiyak mo sa Panginoon yan. Diba? Iiyak mo sa Panginoon yan. Ngayon, pag nabagbag yung Panginoon, pag nalaman niya na sincere ka, pag nalaman niya na talagang buong puso mo, sumasamo, ipinaubaya mo sa Kanya, siya mismo ang gaganti dyan sa mga taong nananarantado sa'yo, no? Yun. Okay, mga airsoft, let's review and unbox. No, unit natin kay airsoft. Number 1, Sir Gerardo Di Malanta of San Pablo, Laguna. Okay, ito si Sir Gerardo Di Malanta, multiple repeat client natin to.
Actually, matagal na rin nating subscriber to, nanonood sa atin. Kahapon, naunahan siya nung ka-airsoft, no? Na si Sir, Marvin Agustin. Naunahan siya. Nasa San Pablo, Laguna kami kahapon. Hindi ko alam na ito rin pala ang gusto niya. Naunahan siya ni Sir Marvin. Okay? Kaya ngayon, ang mangyayari, ito, binayaran niya na to, bayad na to. So, ipapashipping na lang natin, pabalik, papunta sa kanya. Okay? Ayan, to. Napakaganda. The Godfather 6.0 by the KJ Works. This is the KP19 series. Makikita nyo, ma-demo natin, ma-test fire ninyo. Ay, ma-test fire ko, maya-maya konti. Okay? Then, shout out, good day and good afternoon. Sir Frederick Salangsang of San Fernando, La Union. Okay, gusto ni Sir compact, gusto ni Sir matibay, gusto ni Sir malakas. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Punta na tayo sa Glock SRC Humarex collaboration. Again, Glock. Okay, Glock. Glock. Okay. Kilala natin ang Glock sa pagiging mahina. Pero this one, kaya medyo na-delay ang live ko ngayon, in-upgrade ko pa. Okay? This one is malakas. Okay? Ito, hindi to WE, hindi to double bell, hindi to ENC. This is an SRC collaboration with the Humarex na Glock. High-end Glock po ito, kaya po nalakasan po natin. Kaya na-i-adjust natin sa pinakamalakas na possible dahil high-end po ito. Okay? So, unahin natin syempre, yung unit, alisin mo muna to, look, ano mo muna to. Unahin natin syempre, yung unit na na masasabi natin na matitindi. Okay? Sige. Dali, pengi ako nung yung S para maikumpara ko rin dito. At saka pengi rin ako na naka-hard case na China para maikumpara ko rin dito. Okay na, pengi ako. Yan, para maikumpara ko lang. Yung Glock na 70, yung inano nilo. Para comparison lang naman. Ay, dito yung kasi. Saan mo ba nilagay? Saan yung Glock? Yung China G-series. Okay, so dire-diretso tayo mga airsoft. Dire-diretso tayo para sa ating review and unbox. Pero baka may magpapa-shoutout. Pa-shoutout kayo! Mga natutulog, ha? Okay, boss, open po bang shop nyo pag Sunday? Yes, open kami 7 days a week, hindi tayo 24/7. From 8 a.m. to 10 p.m. Open po kami, no, pag Sunday, okay? Sunday ngayon. Open kami ngayon. Open kami ngayon hanggang 10 p.m. Okay. Open po, no? So, okay, so ayun, nasa na ba tayo? Okay, so review and unbox na tayo mga ka-airsoft, no? Ang pengen naman ng black to eh. Black. Oh. Wow. Konsume Okay, so this is the, ayan, pang-comparison lang to. Okay, shoutout po sa ating ka-airsoft Gerardo Di Malanta of San Buenaventura, San Pablo, Laguna, boss. Okay, ito yung unit ng ating ka-airsoft Gerardo Di Malanta, our multiple repeat client. Actually, pang ilang unit na nakuha ni Sir to? Yung una, dalawa, di ba? Pangatlong pistol na to ng ating ka-airsoft, no? Sana, sana pag medyo may pagkakataon pa si Sir, try mong rifle, Sir. Kasi, syempre, puro pistol ka na eh. Medyo stop ka na sa pistol. Iba pa rin talaga ang may rifle, no? Walang iniwan yan sa sasakyan. Ano ba, puro small cars ka na, di ba? Meron ka ng Wigo, may Vios ka na. Mas maganda meron ka ring SUV, meron ka ring
Grandia, meron ka ring van, meron ka ring pickup truck, di ba? Kumbaga, para sa different purpose naman. Napakaganda ng rifle, especially the upgraded version, di ba? Kaya, next time, halimbawa, kung sakasali, maluwag ka, better try mo yung rifle. Pero yung mo rifle po siya, 300 rounds, talagang pupugpugin ka. Di ba? Talagang rarat-rating ka. Okay mga airsoft, no? This is the 2011 6.0 Godfather version 2. Okay, kung tawagin natin version 2. What is good and special about this? Ay hindi, ibang gao muna siya. Well, this is the Godfather 5.1 naman. Okay? Ang difference kasi nitong dalawa na to is the length. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan ha. Ayan. Halos parehas sila di ba? Ayan. Ang difference nila is the compensator. No? The compensator. Itong isa, wala. While this one, meron. Meron. Okay. Yan ha. Kung mapapansin ninyo, pag ito inalis natin, paano ba? Yan. Okay. Halos ganun na rin ang itsura niya. Di ba? Parehas na parehas lang, no? Ito, sa totoo lang, ito, aminin ko sa inyo, hindi ko dapat sabihin to, Itong compensator na to, medyo naging downside pa ng unit. Yan ha, for me yan ang observation ko rito. Although, gwapo naman talaga. Di ba? Pero, naging downside pa ng unit. Naging downside pa. Kasi yung BBs, nagtatravel mula rito hanggang dito. Mas mahaba, di ba? Pero, pagdating dito, makikita nyo, may butas. Okay? Ganito. Itong butas dito, hindi lang basta ginawa yan para magkaroon ng design. Yan kita nyo, bagong trivia na naman yan, no? Itong butas, slatted na holes dito, ginawa yan para magkaroon ng, hindi para design ng unit, no? Ginawa yan para mas maging stabilize yung BBs. Although, wala lang kasi ako ritong chart para ipaliwanag ko sa inyo yung parang pagiging aerodynamic ng BBs, no? Wala lang ako rito para ko sa inyo, maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung silbi nito. Okay? Wala ako rito Pero ang silbi niyan para magkaroon ng more stabilization sa BBs. Kasi ganito yan mga airsoft, para lang mabilis Pag lumipad na yung BBs palabas dito, hanggang dito solid siya To, hanggang dito. Yan. Kasi karugtong yan ng outer barrel. Hanggang dito Okay. Pero, pagdating dito, pag dumapo na siya rito, dito, at saka dito, pag dumapo na siya ron, dahil nga slatted siya, may hangin na magtutulak pa doon sa BBs. Yan Ayan. Kita nyo. Tayo lang ang nagpapaliwanag nito dahil tayo ang nakakaintindi ng flow ng airsoft dahil sa science na rin. Okay? Paglabas niya rito sa part na to ng mga slatted na to, ang tendency, may hangin na pumapasok dyan. Gumaganon yan. Tapos yung nasa taas, pumapasok ng gano'n. Para merong mas tumulak sa bibis, gano'n. Bakit hindi na lang binutas lahat, big man? Hindi magiging stabilize yung bibis para mong itinulak yung bibis ng walang direksyon. Kaya meron yan, engineered design yan. Hindi dinisign yan ng tubero, hindi dinisign yan ng mason, hindi yan dinisign ng welder. Ang nag-design yan, engineer. Yung papasok na hangin dyan is templado. Templado ang papasok na hangin dyan, dito templado rin, naka-cone shape siya para yung bibis hindi mawala sa stabilize. Yan. Kita nyo? Dito nyo lang malalaman yan. No? Dito nyo lang malalaman yan. At, syempre, verified na rin yung information, syempre, ng ating resident advisor. Mga resident advisor natin. Okay? Shoutout, CJ Contreras from Davao. Hello, sir! Ngayon may papakita ko sa inyo ito rifle. Okay. Papakita ko lang sa inyo ang mga flash hider ng rifle malinaw.
This is what do we call the flash hider. Okay, ito. Both camera. Okay, malinaw, nakafocus. Okay. Ang mga flash hider niyan, kung mapapansin niyo, slotted siya. Ayan, 1, 2, 3, 4, and 5. May 5 slot, okay? Bakit sa babang part, walang slot? O, yan, okay. Bakit dyan sa babang part, bakit dito nangyayari yung slot? Ito yung papasukan ng hangin. Bakit dito lang sa ibabaw nangyayari? Bakit dito wala? Ayan, ayan ha. Okay, at saka, bakit merong kuntil na... Ay! Lagay mo. Bakit meron ganitong kuntil dito? Ano ba yan, Big Man? Yung iba na mga ka-airsoft, no? Ang inaakala nila, itong kuntil na yan is bungi. Akala nila, nabasag namin yan, no? Hindi po bungi yan, hindi po nabasag yan. Merong silbi yan. Parang ano yan, kumbaga sa saranggola, ito ewan ko, sino ba yung mga naglalaro ng saranggola rito? Kilya, may kilya, no? Parang ano, yun yung ano niya, pambalance niya. No, kasi hindi lang natin nakikita kasi hangin nga di ba? Yung hangin is nagta-travel doon sa part na yon. Kilya yon para yung nagta-travel na hangin is maibalance niya yung bibis natin. Okay, kasi slotted nga yun Kita mo bakit ang slot pwede naman gawing bilog? Bakit pwedeng tadtarin yun? Bakit pahaba? Bakit sa baba wala? O kasi, we all know na meron tayong gravity. Di ba? Kung ang mangyayari, meron din dun sa baba, maglalaban-laban yung flow ng hangin. Imbis na yung flow ng hangin papasok, maglalaban-laban kasi meron din sa babang papasok. O, yun. As well as this, kung mapapansin nyo, Big Man, bakit dinalawa yung slot dyan? Bakit hindi yung isang slot ilagay sa baba? Mag-iiba yung trajectory ng bala. No? Tandaan nyo, yung mga nakikita nyo na design ng airsoft natin, engineered. Okay? Ibig sabihin, pinag-aralan, mayroong tamang sukat, mayroong tamang computation, may tamang formula. Okay? Hindi inilagay yan slot na yan ng mga welder, hindi nilagay yung slot na yan ng mga kung sino-sinong tao lang. Ang naglagay niyan, ang nag-design niyan, engineer. Okay? Kaya may silbi po yan. Okay? Kaya itong makikita nyo 6.0 is ang laki ng silbi nito. Pero, on the other side, medyo nakikita kong downside nito. Okay? Ano yung downside? Pero, babati muna ako mga airsoft, no? Para sa ating mga airsoft. Okay? From Isabela, Denver, Remigio. Hello, sir. Good evening na. Okay, gandang gabi, boss. Lakas pala ng 14 kg, sabi ni Edward Carpena. Totoo. Napakalakas ng 14 kg. Yung unit na gumagamit ng 14 kg, napakatindi, no? Basta tandaan nyo to, 12 kg, the standard gas, malakas yan. 14 kg, the special types of gas. Coco Pit, meron kang order? Oo. 700. Bayaran mo na muna. Ang dami ko na utang sa'yo. Alalahanin mo yan. Ayan special types of gas, ang 14 kg, ginagamit yan sa rifle. Pag ginamit mo sa pistol yan, ang lakas. Depende sa pistol. Hindi lahat ng pistol pwede mong gamitan ng 14 kg. Especially, sorry pero kailangan pangalanan to kasi vlog to Hindi kasi tayong pwedeng takipan sa vlog, no? Especially pag ang unit mo ENC, double bell, WE, hindi mo pwedeng gamitan ng 14 kg. Okay? Especially kung ang unit mo Glock ENC, Glock double bell, Glock WE, hindi mo pwedeng gamitan ng 14 kg. Okay? Pero pag ang unit mo is high-end Glock like Umarex SRC collaboration, pwede. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Okay? So ito na ngayon. Big Man, bakit sinabi mo kanina, nabanggit mo, nakikita mo, downside nitong unit na itong hawak ko, yung yung compensator. While this one,
standard eh, di ba? Oh, kasi, bakit downside? Kasi mga ka-airsoft, ganito. Ito compensator na to, nagpahaba pa sa barrel. Di ba? Downside to, kung ito gagamitin mo as your daily pistol. Bakit? Dahil nga mahaba, mas tamain. Di ba? Gagamitin mo to with a special purpose. Ano? Makikipagbakbakan ka sa shooting range. Di ba? Yun ang purpose mo sa paggamit nito. Okay? Pero, kung daily pistol ang gagamitin mo, better use this one. Kasi wala na siyang extender dito, hindi delikado ang barrel niya. Although fixed outer barrel to, although talaga masasabi natin na matibay to. Kaya lang, it's just that tamain to, no? Ito, halimbawa, kaya ka bibili ng Glock kasi compact. Pero, bonjing ka or masasabi natin may pagkaogag ang isip mo pag bumili ka ng Glock tapos nilagyan mo siya ng suppressor. Di ba? Again, kaya ka bibili ng Glock kasi, compact. Pero pag ito pinahaba mo, ano pa yung pagiging compact? Defeated ang purpose ng compact. Di ba? Better, kung gusto mo nang pahabain to, bakit hindi ka na lang bumili ng mahabang version? Di ba? Bakit yung Glock mo, ang papahabain mo, nawala yung pagiging compact ng Glock? Di ba? Yan ang, nasa magazine nito. Okay. Yun ang sinasabi ko lang ha. Ano lang yan? Ano yan? Kumbaga, totoo. Real talk from Big Man, no? Okay. So, let's start na. Ito yung unit natin, bossing. Ngayon, makikita nyo parehas siya, 5.1. Kaya lang, yun nga, may compensator to. Yun ang pinagkaiba nila. Ngayon, syempre, sa FPS, tanggapin natin. Malakas talaga to. Mas malakas to, no? Ngayon, yung laman loob tayo. Big Man, yung laman loob ba niyan, parehas. Big Man, yung laman loob ba niyan, same. Yes, both of these are same internals. It just that, mas mahaba to, kaya masasabi natin mas malakas ng bahagya. Kasi mas mahaba eh. Anything na mas mahaba is mas nagiging, mas napipino yung bibis. Kaya nakaka-gain ng more FPS. Okay? Kaya mapapansin niyo parehas naman eh, full steel. Purong bakal. Purong bakal. Okay, ang internals niya, slide stopper, bakal, mag-catch, bakal, beaver tail, bakal, safe, bakal, okay, lahat ng moving parts dito, internals, bakal, okay, ito, bakal, okay, beaver, bakal, mag-catch, bakal, slide stopper, bakal, safe, bakal. Kabila, ambi kasi safe bakal. So, dito sa unit na to, mga bakal to. Kuha tayo ngayon ng WE. Okay? Kuha tayo ng WE kasi merong isang nagko-comment na magpakita raw tayo ng WE kung bakal. Ito, pinaka-special pa na WE 1911 to. This is a gold version. Makikita nyo, hammer muna tayo. Alloy, hindi bakal. Beaver, alloy, hindi bakal. Safe, alloy, hindi bakal. Trigger, alloy. Ayan, trigger, bagsak. Ayan, babagsak, di ba? Babagsak, mag-catch, plastic. Mag-catch, plastic. Hindi bakal. Ang pinakabakal lang sa kanya is yung tornilyo. Yung tornilyo, sad to say. Di ba? Ang pinakabakal sa kanya is tornilyo. Ayan, ha? Makikita nyo naman na kung bakit pan 12 kg lang siya. Okay? Ngayon, kuha tayo pa ng ibang WE. Yung paborito ng marami, the T-Rex. Paborito to ng marami. Flavor ng marami to. Akala nila tikas-tikas. Pero, T-Rex. Hindi bakal. Okay? Hammer. Ayan, papakita ko sa inyo. Didikit natin. Wala, Hindi kasi siya bakal. Yan ha. Trigger. Okay? Oops.
Oh, slide stopper. Ay, mag-catch. Oh. Oh, walang bakal. Slide stopper. Oh. 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 Okay, yan ha. At least nakita nyo, di ba? Kasi baka sabihin nyo, sinisiraan ni Big Man yung WE. Hindi ko po sinisiraan. Nagsasabi lang po ako ng totoo kasi vlog to, no? Tatak ng isang legit na vlogger ang magsabi ng totoo, makakasakit man or hindi. Di ba? Ay, alam nga namang sabihin ko sa inyo, para mapagaan ko lang yung loob nyo, sasabihin ko ba sa inyo, oy, yung unit na yan, maganda yan. Ay, yung unit na yan, matibay yan. Sasabihin ko ba sa inyong matibay ito? Pagkakaalam ko rito, hindi matibay. O, di ba? Hindi ko di ba? Hindi ako magsisinungaling na sasabihin kong matibay ito, kung hindi naman siya matibay. O, di ba? Sasabihin ko pa sa inyo na, pwede sa 14 kg yan. Pero alam ko hindi naman. Alam ko hindi niya kakayanin. O, di ba? O, yun lang yun. O, di ba? Mga Karso, tandaan nyo, dito hindi tayo pwede magsinungaling. Bakit? Nakakahiya naman lahat ng subscriber natin. Ilan ang page natin? Pakita ko sa inyo kung ilan ang page ng Big Man, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pages ng Big Man. 14 different page. Lahat active. Lahat sandamakmak ang subscriber. Meron pa tayong YouTube channel. Meron pa tayong Instagram. Meron pa tayong TikTok. Lahat yan active. Imagine niyo na lang ilan ang subscriber ng Big Man. Kung magsisinungaling ako, ang daming mapapahamak. Okay? Kaya hindi natin pwedeng gawin yun. Tandaan nyo. We are trying to build a community na masaya. We are trying to build a community na healthy. Ngayon, hindi tayo magiging masaya kung lolokohin ko kayo. No? Tandaan nyo lang, dito sa Big Man, hindi kayo makakakuha ng panloloko. Ang makukuha nyo rito, yun totoo. Okay? Yun lang. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo para maging kayo, sit back and relax. Gusto nyo kumuha sa amin, maganda. Ayaw mo? Okay lang, di ba? Hindi ka naniniwala sa akin? Okay lang. I will laugh at you later, di ba? Pero kung naniniwala ka sa akin, good. You will thank me later. Okay? Yan ang tinatawag na honest review. Sabi ni Rusty Di Maano. Thank you. Sabi ni Sir Lloyd Angeles, natawa ako doon sa term na bonding kanina. Hello po, shoutout Sir Lloyd! Okay, let's begin. Again naibangga ko na siya sa 5.1. Yung mga late nakarating, pwede nyong i-replay yung video natin mamaya, no? Para, mas lalo nyong maintindihan yung sinasabi ko regarding 5.1. Replay nyo mamaya. Replay nyo yung video natin. Okay? Okay, mga Karsop, ito na yung unit ni Sir Gerardo Di Malanta. Okay, let's begin. Release the magazine. Again, this unit is a full upgrade unit. Number 1, naka-fix outer barrel. Number 2, naka-hammer protection pad. Number 3, naka fine tuning. Number 4, naka trigger job. Okay, number 5, hindi pa pala siya naka anti-freeze nozzle at saka hindi pa rin naka hop-up rubber. So, ang upgrade niya, ang karga niya is 4. Okay? Again, fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer pad. Hammer pad pro na to. Okay? Di ba, tatagal tayo Gusto ko sana kasi pakitaan kayo nung dummy firing pin, hindi naka-hammer pad. Gusto ko sana kasi pakitaan kayo pero masyado tayong tatagal. Okay? Then, mapapansin nyo, out of the box, naka-upgrade na yan ng competition trigger. Adjustable yan. Okay? Adjustable yan. Meron na rin siyang rail dito at meron siyang magwell. Magwell sa baba. Hindi katulad nito, built-in magwell. Pero ito,
talagang merong separate na magwell na nakasalpak dyan. Tapos, optic front, optic sight. Okay? Optic front, optic sight. Ngayon, hindi ka nag-enjoy. Gusto mo siyang lagyan ng doctor sight sa likod. Ganito yun. Yan, ha. Hindi lang gano'n nakasentro. Pagpasensyahan nyo na, pero ang itsura niyang ganyan. All you have to do is remove. No? Aalisin nyo lang tong rear sight. Ito yung iuupo nyo. Mas gwapo na yan. Parang ganito magiging kakalabasan yan. Ganyan. Although ito kasi, meron siyang scope mount kasi hindi siya talaga design para itong scope is iupo natin directly. Okay? Naka-scope mount siya pero yan, pang competition na talaga yung datingan yan. Diba? Pakalupit, no? Ang ganda, no? Ayan. Ay, okay ha, ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo ha. Okay, ngayon, masasabi natin na talagang competition grade, competition series to. Bakit? Look at the beaver. May beaver pa rin. Pero, pwede mo siyang i-access even without pressing the beaver. Puputok siya. Diba? Yung mga ordinary 2011 na hindi competition grade, kailangan pigain mo yung beaver para maiputok mo. Pero siya, hindi. Naka-deactivate yung beaver. Ngayon, tanong, big man, yung bang unit ko na 2011, pwede ko rin bang ipa-deactivate? Yes, ang sagot dyan. Pwede nyo ipa-deactivate, ipa-deactivate nyo sa amin, ha? Kasi meron kaming proper way para ma-deactivate yan. Ang pag-operate sa baril natin, hindi puchu-puchu, hindi bororoy, no? Meron proper way to deactivate the beaver tail. Hindi kung ano-anong deactivate lang ang gagawin natin diyan. Merong proper way. Dito sa Big Man, libre lang po 'yun. Kaya wag na kayong mag-alinlangan pa, dito nyo nadalhin para maiayos natin yung pagde-deactivate. Okay? Ayan. Sige. Ngayon, look. Pengi akong tubig. Nanunuyo ako. Okay, so ngayon, dire-diretso na tayo. Saan na ba? Wala akong stand. Ayan. Dire-diretso na tayo ha. Ang daming kalat. So, kunin natin yung magazine. Hatakin natin to. Para maalis natin tong base pad. Base pad is the first line of defense ng magazine mo. Kaya importanteng mailalagay pa rin natin to. Okay? Pag hindi natin inilagay ito, just in case na nalaglag yung magazine mo, direct hit siya sa ground. Sa matitigas na bagay, pwede siyang masira. Okay? Alisin muna natin. Set aside lang muna natin dyan. Lagyan natin ngayon to ng silicone oil. Tiyan, nasan na naman ba yung mga oil ko? Ayun. Okay. Lagyan natin siya ng silicone oil. Number 1, press the valve, then spray. Okay. Then, sa ilalim, spray din sa inlet valve. Okay? Ngayon, gagamitan natin siya. Pwede siyang gamitan ng 12, ng 14. Gamitan na lang natin siya ng 12. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. May sumisingaw. Okay. Kaya po may sumisingaw, tignan nyo yung gas ko. Tignan nyo yung nozzle ko. Yan, ha? Kaya importante na yung gas ninyo, every time matatapos kayo mag-refill, takpan ninyo. Kasi ang tendency, pag hindi ninyo tinakpan, pag nalaglag, babaluktot. Pag bumaluktot, hindi nyo pwedeng pwersahin yan na idiretso, tatalsik to. Sisingaw na siya totally, ha? Okay? Ayan. 1, 2, okay. 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Ngayon, kuha tayo ng 0.20 grams. Hatakin to pababa. Put your right thumb here. Ay, sorry. Bakit pala 0.20? Sorry. Gamit tayo ng 0.30 grams. Okay? Pag ganito na yung unit, malalakas na, mahaba na, wag na kayong gagamit ng 0.20 grams. Gamitan nyo lang ng 0.20 grams during the chrono. Pero pag firing na, gamitan nyo siya ng 0.25, 0.30, 0.35, up to 0.40 para ma-achieve ninyo yung gusto nyong lakas at saka accuracy sa kanya. Okay? Tandaan nyo ha, hindi lahat ng barel mag-e-enjoy kayo sa 0.20. Maaring mag-enjoy kayo sa 0.20 kasi long range, pero nagwawabol yun eh.
lumilipad, nag-iiba ng direction, no? Ito, ang gamit nito is 0.25, 0.30, 0.35, 0.40. Pwede po siya. Okay? Ngayon, balik natin to, ha? Wag ninyong hindi ibabalik to kasi napaka-importante nito. Okay, after that, okay na. Just in case na aksidente, nalaglag, pero wag naman sana, okay, masasalo. Ngayon, gamit tayo ng silicone oil dito kasi ilak manually. Sprayan natin ng slide stopper. Sprayan natin yung nozzle. May nagtatanong dito, Big Man, bakit naglalagay ako ng silicone oil pero bakit napupudpud pa rin yung slide stopper ko? Ang tanong, tama ba yung paglalagay mo ng silicone oil? Pangalawa, ang tanong, ano ba yung brand and model ng unit mo? Pangatlong tanong, ginagawa mo ba kung ano yung eksaktong ginagawa ko? Maraming things to consider eh. Ano bang brand ng unit mo? Baka naman Double Bell, ENCWE yan. Malamang sa malamang, malakas talaga mapudpud ang slide stopper. Number 2, paano mo ba nire-release yung ano mo, yung slider mo pag tapos ka na? Ibinababa mo ba to or hinahatak mo to? Di ba? Kasi kung ikaw binababa mo to tapos wala ka pang silicone oil, ang tendency kinakayas mo yung letter L, yung angle. Yung angle ngayon nabibilog, di ba? Imbis na matalim, di ba? Ang nangyayari nabibilog siya. So pag nabilog, wala na. Okay? Kung mabibilog, slide stopper, okay. Pero kung ang nabilog, slide, matinding problema. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Kasa, ready to fire. Okay? Mga airsoft, this is from the 2011 family 6.0, The Godfather, version 2. Firing po tayo. Firing! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Again, proper way to release the slide, hatak. Release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger even without pressing the beaver tail. Okay, kasi competition grade po to, no? Tapos, dali, kuha akong basahan. Yung unit, again, pag medyo napasobra yung langis mo, punas ka lang para yung unit mo laging mukhang bago. Kasi, pag laging mukhang bago yung unit mo, lagi kang ganadong maglaro, di ba? Excited ka. Pero pag yung unit mo nanggigitata, ang pangit-pangit, ang dumi-dumi, puro gas-gas, minsan nakakatamad maglaro, di ba? Ayun. Kaya punas lang, okay? Bago itabi, punasan natin ang magazine, punasan natin ang unit. Make sure hindi bumaba ang Make sure hindi bumabaha ng oil. Okay? Ngayon, itong unit na to, napakadami pang gas nito. Ilagay mo na lang. Napakadami pang gas nito. Make sure pag itatabi mo, walang lamang bala at syempre dapat walang lamang gas. Dami. Kung 50 rounds, kaya pang pumutok nun. Then, lastly, make sure, pag pumuputok kayo, hindi malamig yung magazine nyo. Pag naglaro ka, lumalamig talaga yan. Pag maglalaro ka pa, the next round, painitin mo muna using your body temperature. Painitin mo muna siya. Diba? Ganyan, no? Alisin mo lang yung lamig. Kasi pag tinuloy-tuloy mo, kawawa naman yung nozzle mo. Kung hindi ka naka-anti-freeze nozzle, there's a big chances na mabasagan ka ng nozzle. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, ready for packing and ready for shipping for our ka-airsoft from San Pablo, Laguna, Gerardo Di Malanta. Ito na po, sir, for packing and for shipping. Bag mo na yun, mamaya. Ayan yun. Sarap, no? Okay. Next. Tabi mo na ito, na. Sinampol ko lang yan. Okay, next. This is a Glock for Arca Airsoft, Frederick Salangsang of San Fernando, La Union. Hello, sir. Okay. This unit is a high-end version. Okay, this unit is from SRC and Umarex collaboration.
SRC and Umarex ay mga higanting kumpanya pagdating sa airsoft. Higanting kumpanya nag-collab para buuin ang napakasimpleng bagay na ito. Ang tanong, Big Man, anong meron yan? Nawala yung ENC Glock ko. Yan ang tanong, ha? Anong meron to? Nawala to. Magkamukha naman sila, Big Man. Magkamukha naman eh. Pasintabi po sa mga naka-ENC brand. Pasintabi po sa mga naloko ng mga brand na to. Tandaan nyo itong brand na to is different from this brand. Okay? Magkaiba yan. Okay? Pasintabi po, wala po akong intensyon na sirain or basagin yung kagustuhan nyo, pero sasabihin ko lang po ang totoo, ha? Wala pong magagalit, wala magtatampo, mga bossing. Ito na. Okay, this is a high-end version. Full steel CNC ang laman loob. While this one is recycled alloy ang laman loob. Okay? This version is a Gen 5. This version is a Gen 5. Ang markings ng version na to is legit. Lahat ng markings na nakalagay dyan is fully licensed. Ang markings ng Gen 5 na ito is illegal. Okay? Is copyright. No? Nilagay dyan ng hindi fully licensed. Nilagay dyan ng ng hindi otorisado. Kaya lahat yan, yung mga markings na yan, Glock markings 17, Gen 5, Austria, lahat yan illegal. Lahat yan hindi otorisado. Okay? Ito, lahat to otorisado. Lahat ng markings na nakalagay dito. Kita nyo naman siguro, di ba? Kita ba? Malinaw? Okay, malinaw. Okay. Lahat to otorisado. Markings lang naman Big Man O, di sige. Kasi may mga tao, tulad ako, napakahalaga sa akin ng tatak. Napakahalaga sa akin ng markings. Kasi may bragging right siya Di ba? Halimbawa, nakita ko yung isang Glock. Oops, alam ko kagad ang brand. Di ba? Pag nakita ko yung Glock, uy, SRC. Wow. Di ba? Pero pag nakita mo uy, okay, pipitsugin. Di ba? Sabihin mo ng mayabang, kung mayabang, putya, isa sa binabayaran mo, syempre, yung pagiging dekalidad ng baril mo. Di ba? Helmet. Pag naka-HJC ka, naka-aray ka, putya, iba ang datingan mo. Di ba? Pag naka-aray helmet ka, iba ang datingan mo. Di ba? Compare mo sa mga local helmet natin. I'm not saying na pangit yung mga local helmet natin like Gili, like Ibo, di ba? Hindi ko sinasabing pangit yun. Kaya lang, iba ang datingan mo pag naka-aray helmet ka, HJC, ano pa ba? Shoei, di ba? Iba ang datingan mo. Pero pag naka-Ibo ka, Gili, okay. Di ba? Spider, okay. Pero pag naka-aray ka, aray helmet, aray! Ang lupit ng helmet nun, pare! Helmet pa lang, 160,000 na, di ba? Helmet pa lang, 100,000 na. Helmet pa lang, 80,000 na. Di ba? Ibang klase. Ibang klase talaga. Okay? This is a SRC Umarex collaboration. Full steel CNC ang laman loob. Ito pa. Gen 5 to. Gen 5 din to. Tingnan nyo. Kasi, kaya ako sinabi, kaya ako kinumpir, baka maloko kayo, ha? Okay, Gen 5 to, Gen 5 to. Ito, ready siya for a RMR site. Pwede mong lagyan. While this one, hindi pwede. Hindi pwede. There's no such thing as adapter plate para rito. At saka ganito, pag ganito ang unit mo, pipitsugin, putyo-putyo, huwag mo nang ipapa-convert na lalagyan ng RMR site. Sayang lang yung unit. Di ba?
kumbaga, hindi siya worth it na ayusan, hindi siya worth it na i-set up. Kung ang unit mo ganito, okay pa. Eh kasi putya, bragging rights once na makita yan. Uy, Yumarex SRC yun pare. Iba-ibang dating mo, di ba? Pero ito, hindi. Okay, hindi siya pwede lagyan ng RMR site dito. Okay? Ayan. Yan lang ha. Okay. Ito, ang laman loob niya is recycled alloy while still full steel CNC. Makikita nyo naman eh. Ito ang FPS nito 300 to 320. Malakas na yung 320. Tapos pababa na ng pababa yan. 300 to 80 to 60 to 50. Ito. Okay? Ito, tignan natin ngayon kung ilan ang FPS na kayang ibigay nitong unit na to. Okay? Tignan natin ngayon kung hanggang ilang FPS ang kaya niyang ibigay. Minsan na ako nag-set up nito. Taas ng FPS. Pero syempre, iba pa rin yung sinet up ngayon. Di ba? Kasi, yung unit, kung meron kang 10 ganito, lahat yan hindi magkakaparehas ng FPS yan. No? Believe me, kahit parehas na parehas yung ginawa natin dito, dun sa iba niyang kasama, hindi sila magkakaparehas ng FPS. Walang airsoft na magkakaparehas ng FPS. Walang airsoft na kaya mong iset ng accurate yung FPS. Pag sinabi ng customer, Big Man, gusto ko 420 FPS, hindi natin kayang ibigay yung eksakto 420. Pwede tayong umangat doon, pwede tayong mas mababa doon. Ngayon, kung matsambahan natin, good. Pero, hindi talaga yon ha. Baka kasi sabihin nyo, Big Man, pa-upgrade ako ng unit ko. Gusto ko sarado, 400 flat FPS. Pucha, hindi ko kaya yon. Tatanggihan kita. Walang gunsmith na kayang gumawa na 400 FPS flat. Isang full rounds, lahat 400 FPS. Walang ganun. No? Walang ganun. Kaya, masasabi ko, tignan natin kung ilan FPS nito. Ayaw ko mangako, pero ginawa ko basta sa pag-upgrade, gagawin ko lahat yung best ko para ma-achieve yung expectations nyo. Pero kung hindi kakayanin, hanggang dun lang talaga. Okay? Ngayon, tignan natin kung ilang FPS dito. Okay? Ayan na natin. Tabi mo na to. Ito sample natin, yung China. Okay. So, kunin natin magazine niya. Okay, this is the magazine. Lagyan natin ng silicone oil. Press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim. Ito pala, inaalis din to. Hatak. Then lagay tayo. Okay. Okay, then lagyan natin ng gas, mga kayasapa. Lagyan natin ng gas. Missing ako na itong visit na to. Uy. Tumisingaw na kasi pagpasensyahan nyo lang. Daming laman, sayang eh. Lagyan natin. Tumisingaw na siya dito sa ilalim oh. Okay, di bale, meron na yan. Magtigas na eh. Okay, di bale. Okay, so nalagyan na natin ha. Basta 2 seconds lang rin, naka-fine tuning, naka-trigger job to. Okay, by the way ha, itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, pero tingnan nyo, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Yan ha. Kung yung atay niya kung Glock na ito. Basta. Kung yung ka-airsoft natin magre-request na i-fix outer barrel, gagawin naman natin no. Ayan. Ayan. Hindi siya naka-fix outer barrel no, pero kung i-request niya, okay naman gagawin natin. Tapos ang suggest ko na fix outer barrel is stainless na natin. Ganda oh. Diba? Ganda nito no. Fix outer barrel na stainless no. Kung i-request, di go natin. Pero kung hindi, di ayos lang. Kung yun ang gusto ng ka-airsoft natin, alam namang tayo pa yung mangulit, no? Okay, lagyan tayo ng .20 na bala, pero I do suggest lagyan ng mas solid na bala to. Siguro .25, .30 pwede, no? Pero wag nang gamitan ng .40 kasi sayang yung baka mapersa yung unit. Tapos lagay natin ng silicone oil sa ibabaw para hindi maubos yung slide.
Kasa, ilock manually, ilagyan natin ng silicone oil yung nozzle. Then release, then rest. Wipe those excess oil, pasok ang magazine. Kasa, ready to fire. Okay, firing tayo mga ka-earths pa. Chrono test natin. Okay. Chrono test. Firing. First fire. Firing. 423. 423 mga ka-airsoft. Glock to. Ang Glock is nasa 300 to 340 na. Swerte na. Yung 340. 423 Glock. Using 12 kg. Pag ginamitan mo pa to ng 14 kg, ewan ko lang. Firing. Wala. 421. 421, both camera ha. Okay. Firing. 414. 414, firing. 416. Grabe. Para sa isang Glock, patungtungin mo ng 400 FPS na halos or mas malakas pa sa mga rifle, animal. Di ba? Dito lang nagaganap yan ha. Dito lang nagaganap yan sa Big Man. Walang nakakagawa niyan, no, na nagko-chrono on the spot, walang cut, in real time. Naku po. Good evening, Boss Big Man from Pandi, Bulacan, Christopher Pagar. O sabi ni Mark, Kabingas, how much po yun, Idol? Sir Mark, PM po kayo, PM po, para po malaman yung detail. Yan ang matindi kay Big Man, trigger job fine tuning na malakas pero matipid sa gas. Grabe. Sabi ni Rusty Di Maano. Thank you, sir. Sabi ni Dyson Mupol, medyo mahal nga lang kasi upgraded na. Syempre, sir. Syempre dahil nga upgrade, gumawa na tayo ng mga modification. Talagang syempre, kahit papaano magbabago yung presyo, no? Isa ang pinakamatindi lang sa lahat, lifetime warranty, okay? Walang kayang gumawa nun, lifetime warranty, okay? Good evening, Boss Big Man from Valenzuela, Vincent De Jesus. Hello, sir. Okay, so nakita nyo naman, walang nakagawa niyan, Glock 420. Paano kung gamitan natin to ng 14 kg? Di yung 420 natin, pwedeng tumungtong ng 450, 460. Ang gamit natin dito, 12 kg. Hindi pa natin na-solid yung gas kasi nakita nyo naman, nasira na yung nozzle ng 12 kg ko, di ba? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, di ba? Nakita nyo naman, naglalagay ako on the spot, sumingaw, di ba? Ayan. Nakabaloktot na siya. Hindi ko na pag bumaloktot, nalaglag kasi to. Yan tumama. Pag bumaloktot na ganyan, hindi mo na pwedeng ituwid yan. Hanggang sa maubos na lang siya. Medyo nga sumisingaw na no? Okay, firing po tayo. Okay, Glock upgraded. SRC Humarex collaboration. Grabe, animal. 420 FPS. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Grabe to, ang higpit. Bago kasi, then release the slide, hatak. Then rest the hammer by pressing the trigger. Ang Glock, nasa internal lang hammer, so wala kang makikitang gumaganon dito. Kaya kailangan, alerto ka, lagi mong ire-rest. O yun. Then, punas. Wipe those excess oil. Okay? O baka may mga tanong kayo, or baka may tanong kayo, or komento, bigay nyo lang sa akin. Sagutin natin yan, no? So, meron bang mga tanong? Anong klaseng Glock yan, sir? Ang Glock is a 9mm. Glock 17 Gen 5 ito na nilive ko. Hindi po ito pipitsuging Glock. Kasi ang pipitsugin na Glock, hindi natin kaya or hindi pwedeng i-upgrade ng ganun kalakas. Okay? Halimbawa, double bell or China or ENC or WE, hindi pwedeng i-upgrade ng 400 something na puputok. Kasi, mawawara. Kasi, ang laman loob nun is just an ordinary alloy na recycled alloy. Ang laman loob nito, CNC steel. Bakal. Kaya,
Kaya na-upgrade natin ng ganong kalakas, no? Ngayon, yung bang ENC ko, yung WE ko, Big Man, na nabili ko sa ibang seller, pwede sa ganyang upgrade. Hindi po pwede. Magwawarak lang po tayo. Okay? Then, naka-fine tuning, naka-trigger job, pasok, kasa natin, tignan natin. Saan napaka-agas-gas? Yan. Tingnan natin kung ilang pa ipuputok niya. Nagpaputok tayo, 20 kanina, ipagpalagay na natin. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nakapagpaputok na tayo, 30 rounds. Hindi pa na-solid ang gas nito dahil sumisingaw. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. O, 40 rounds na. Tandaan nyo ha, hindi natin na-solid ang gas nito. Okay? 2 seconds lang ang nilagay natin, naka 40 rounds na. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50. O, naka 50 rounds na. Fine tuning, trigger job, talagang effective. Walang unit na kayang pumutok ng 50 rounds na nilagyan lang ng 2 seconds. Yung unit lang na galing sa Big Man. Okay? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Naka 60 rounds na. Nalupit ng unit. Tanong, meron pa ba? Ang dami pa. So, yung 60 rounds niya, kaya pa niyang pumutok ng 80 to 90 rounds. Grabe, Big Man! Grabe, no? Grabing upgrade yan. Dito lang nagaganap yan sa atin. Dito lang sa, syempre, sa Big Man. Ayan, no? Dito, ang makukuha niyang unit is yung unit talaga na mag-e-enjoy kayo. Hindi basta makakakuha ka ng unit dito na hindi ka naman mag-e-enjoy. Sir, meron ka bang maipakita na live na for beginner lang po, Sir Idol? Anood ka ng vlog. There's no such thing as a live for beginner. No? Walang live na for beginner. Ganito ha, ibig bang sabihin kung mo beginner, kailangan pangit lang ang unit? Ibig bang sabihin kung mo beginner, dapat pipitsugin lang ang unit? Ibig bang sabihin for a beginner, dapat ang unit China lang? Yun ba ang gusto mong sabihin sa akin? Hindi ganon. Kung beginner ka, dapat hindi ka mapunta sa mumurahing unit. Kung beginner ka, dapat hindi ka mapunta sa China unit. Kung beginner ka, hindi ka dapat mapunta sa pinakamurang unit. Bakit? Kaya naging mura, kaya naging China, kaya naging walang kwenta kasi cheap quality. Madaling masira, gawang Lunes, sirang Martes. Ngayon, beginner ka, napunta ka sa gawang Lunes, sirang Martes na unit. Anong magiging pananaw mo sa airsoft? Anong ikikwento mo sa bayaw mo na experience mo sa airsoft? Anong ikikwento mo sa barkada mo na experience mo sa airsoft? Napakawalang kwenta ng airsoft? Yun ang sasabihin mo niyan. Napakawalang kwenta. Napakabilis masira. Nasayang yung pera ko. Bakit naramdaman mong nasayang ang pera mo? Kasi naghanap ka ng mura. Naghanap ka ng for beginner kuno. Di ba? Huwag kang pupunta sa for beginner. Pakiusap ko lang. Puntahan mo yung unit na quality. Yung unit na maayos, yung unit na maganda. Huwag kang maghanap ng for beginner. There is no such thing as beginner's pistol. Di ba? There's no such thing as beginner's pistol. Yan lang. Yan lang masasabi ko sa'yo. Kawawa ka. Pag napunta ka sa beginner pistol na ino-offer ng iba, ang mangyayari sa'yo, masisira yung unit mo. Ngayon, ang pananaw mo sa airsoft, napakawalang kwenta pala ng airsoft, pare. Okay? Insan, wag kang bibili ng airsoft. Walang kwenta yan. Ang bilis masira, magastos pa. Oh. Diba? Pero bakit? Bakit ang dami nag-e-enjoy? Bakit ang dami naglalaro? Kasi ang nakuha nila, unit na quality, hindi beginner's pistol. Okay. Real talk yan, bossing. Huwag mo ikakasama ng loob. Pag kinasama mo ng loob, ikaw rin ang magdadanas ng pighati, no? Kasi bakit? Mayat maya sira unit mo. Okay, no?
Kaya bumili ka sa akin, kaya hindi, okay lang. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, matutunan mo muna yung airsoft bago ka bibili. No? Hindi ka bibili dahil naghahanap ka ng mura. Huwag ganon. Pag ganon ang ginawa mo, mapapamura ka habang buhay. No? Bumili ka dahil gusto mo siya, bumili ka ng naaayon sa pangangailangan mo, bumili ka ng eksakto sa kamay mo. Okay. Hindi kasi basta-basta gawin ang trigger job at fine tuning. Marami ka pang sisiraing... Sino ba tong Rusty? Di maano na to. Okay. Tama naman, no? Sige ha, shout out ko dun sa mga gumagamit ng dummy account, ha? Nadidetect kayo na system namin. Yung mga gumagamit ng mga account na bagong gawa, yung gumagamit ng mga account na doble-doble, shout out ko lang po kayo, binawarningan ko kayo, nadidetect po kayo ng system namin. Okay po? Yan. Ano lang yan? Warning lang yan, no? Tandaan nyo, tigilan nyo yung gumagawa ng dummy account, nagmumukha kayong scammer, no? Nagmumukha kayong scammer, okay? Warning lang yan, ha? Winawarningan kita, ha? Kasi nadidetect ka ng system, ilang beses na, ang dami mong ginagamit na account, okay? Warning lang yan. Ayaw kong ma-block ka sa page, pero ang system namin, automatic kanyang iba-block dahil nadidetect ka niya. Dinedecline ko lang, okay? Ayaw kita mapahiya, maging normal na viewers ka lang. Maging normal na subscriber ka lang. Ayaw ko na mamahiya no? Gusto mo isa-isahin, pwede kong isa-isahin yung mga nadidetect ng system ko na ginagamit mong account. Pero ayaw kitang ipahiya. This is the last time na gagamitin mo yung account na dami na naman na yan, ha? Pakiusap lang, brother. This is the last time na gagamitin mo yan. Pag ginawa mo yan, inulit mo pa, pasensyahan po tayo, ha? Ayaw kong mablock ka ng system. Dinedecline ko nga eh. Tinatanong ako ng system kung dapat na ba kitang i-block. Okay? Pero dinedecline ko. Gusto ko makapanood ka, gusto ko matuto ka. Pero kung pipilitin mo ko, pwede kong i-shout out lahat ng ginagamit mong dummy account. Bakit ka gumagamit ng dummy account? Di ba? Yung totoong mong account ang gamitin mo. Ba't ka gumagamit ng dummy account? Gusto mo bang manloko? Ba't ka gumagamit ng account na hindi mo naman pangalan, na hindi mo naman picture? Meron ka bang hidden agenda? Di ba? Wag. This is the last time. Again, ha? Winawarningan kita. Sa susunod na gagamitin mo yan, pasensyahan tayo. Hindi ko i-decline yung system. Sensya ka na, ha? Soon, Sir Bigman, makakabili din ako sa'yo ng unit. Sabi ni Vincent De Jesus. Thank you, bossing. Bahala ka. Pwedeng sa akin, pwede rin hindi. Kung napapanood mo yung mga vlog ko, naniniwala ka, go! Sa akin ka. You will thank me later. Okay, no? So, ganun ha. Ang tamang pagpili ng airsoft, hindi mo ibabase sa budget mo. Ang tamang pagpili ng airsoft, ibase mo sa pangangailangan mo. Okay? Kutya, yun na nga lang ang pera mo eh. Hirap na hirap ka pa eh. Ibibili mo pa ng walang kwentang airsoft. Ano mangyayari? Bandang uli, pagkabili mo ng airsoft mo, mag-iipon ka ng pamparepair. O, di ba? Mag-iipon ka ng pamparepair kasi China yung binili mo eh. Pero kung bumili ka ng magandang klase, ano iipunin mo? Iipunin mo pambili ng gas bibis kasi masarap eh. Mayat maya magpapiring ka kasi masarap yung unit mo eh. Mayat maya gagamitin mo siya. Bibili ka ng gas and bibis. Ang pinakamasakit dito, kabibili mo lang nasira agad. Gawang Lunes, sirang Martes. Yun yung mga mumurahin. Okay? Okay, no? Unit for Frederick Salangsang of San Fernando, La Union for packing and for shipping. Okay, before I end the live video, again, yung gumagamit ng dummy account, brother, pwede kitang pangalanan kung sino ka, pero ayaw ko lang mapahiya ka. Okay? Tigilan mo yung paggamit na yan. Ako na nakikiusap sa'yo, ha? Kaya lang gumagamit ng mga dummy account,
may kagagahuhang gustong gawin. Di ba? Kung matino ka, hindi ka gagamit ng daming account. Tandaan mo, ilang beses na kitang winarningan, ha? Nadidetect ng system ko. Gumagamit kasi kami ng system, eh. Sa dami ng page namin, kailangan meron na kaming system, meron na kaming ginagamit na sistema. Nadidetect ng system ko lahat ng ginagamit mo. Okay? Pakiusap ko lang. Nagpa-flash dito sa akin, do you want to block this person? Kasi nga, gumagamit ng dami account. Dinidecline ko. Pero kung di kita mapipigil dyan sa paggamit mo, pasensya ka na. Diba? Ang ganda-ganda nakakapanood ka ng mga live, tapos ganyan. Diba? Nakikiusap ako sa'yo, ha? This is the last time. Pero kung hindi mo susundin, pasensya tayo, ha? Sabi ni Christopher Pagar, tama, boss. Thank you, sir, Christopher. Okay, mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed day.